bilang isang OFW dito sa UAE mga idol, apektado din tayo mga idol dahil syempre apektado tayo nung botohan nga. Sa totoo lang mga idol, kinampanya ko pa yan dahil nga kasama ang isang anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Inday Sara. Pero ang pangarap ko sana noon mga idol ay ang dapat tumakbo ng presidente si Inday Sara. Nagbaka sakali din tayo mga idol nagbaka sakali tayo na baka ibalik nga yung magandang, hindi naman maibalik o mabawasan nga yung kahirapan dyan sa Pilipinas. Pero wala, na-scam tayo mga idol. Na-scam talaga tayo. Hindi lang si Inday Sara ang na-scam. Buong sambayan ng Pilipino mga idol na scam. Yan ang totoo na scam. Unang-una, anong pangako niya? Na alam ng lahat ng tao na hindi niya magagawa yan. 20 pesos na bigas? May kapangyarihan ka siguro. Sa bagay, hindi naman siya nagsabi na 1 kilo, 20 pesos. 1/4 siguro pwede. NFA. Dahil ang NFA, 60 pesos yata ang 1 kilo na dyan sa Pilipinas. Wala. Isang lang dyan. Isang talagang sasabihin ko lang. Na-scam tayo. Buong Pilipinas na-scam tayo ni Pangulong Marcos Jr. Ay nako. Dahil sa totoo lang mga idol, kahit sinong uupo na presidente dyan, sa panahon ngayon, hindi na tayo maiaahon sa kahirapan. Mababawasan lang. Pero at least sana mabawasan anong nangyari ngayon. Nadagdagan pa yung utang natin. Yung build ni Pangulong Duterte, sa tingin nyo, matatapos yun? Hindi na mga idol. Duterte family lang sa kalam mga idol. Yan sasabihin ko sa inyo mga idol. Duterte family lang ang sakalam. Dahil bakit ko nasasabi yan? Sa ama pa lang, sinong presidente ang naging sikat at nakilala ang ating bansa sa buong mundo? Sa termino ni Idol Rodrigo Roa Duterte mga idol. Dito sa UAE, nung nasa pwesto pa si Idol Rodrigo Roa Duterte mga idol, hangang-hanga sila kay Tatay Digong. Oo, hangang-hanga sila. Ito, may amo akong lokal dito. Nung nakaraang araw lang, tinanong ako, anong nangyari sa Pilipinas? Sabi ko, binaha. Boss, binaha. Anong sabi sa akin? Saan yung tulong? Ba't walang tumutulong sa inyo? O diba? Common sense na, sinong hinahanap niya? Gobyerno natin. Saan yung tulong ng gobyerno natin? Na nakita kasi nila sa balita, lubog na yung Bicol region. Pero asaan nga naman talaga yung Pangulo natin? Asaan yung gobyerno natin? Buti na lang yung mga mayor ng bayan ng bawat bayan sa Camarines Sur, masisipag talaga. Kahit wala pang natatanggap na tulong galing sa Pangulo natin, no? Sana ganun. At sa totoo lang mga idol, na talaga? Ginagawang business na lang yung gobyerno natin. Business na lang yan. Bakit? Ang dami-daming senador dyan. Dekada na ang binibilang, senador pa rin. Ayaw magsipag-retire, no? Bakit? May pera. May pera sa Senado. Boses ng isang lang to mga idol, ordinaryong OFW dito sa United Arab Emirates.
Siyempre, lahat tayo may mga opinion. Gusto ko lang ipahatid sa inyo mga idol ang aking opinion din at nararamdaman sa ating bansa. Ano. Nakakadismaya lang. Kung sana tumakbo si Inday Sara mga idol, ano, tuloy-tuloy sana yung pagbawas ng kahirapan. Bawas lang, hindi ko naman sinasabing mawala yung kahirapan sa atin. At least kasi nung si Tatay Digong ang nakaupong presidente, kahit sino makakapagsabi, naging peaceful ang Pilipinas. Nabawasan talaga yung paghihirap sa Pilipinas. Ano? At maraming negosyanteng pumasok sa atin. Dahil nga, once na peaceful ang yung bansa, maraming mag-i-invest talaga dyan ng mga negosyante. At kung walang korap, yan ang pinakahigit. Nabawasan talaga yung mga korap. Yan ang pinaka-importante, yung nabawasan yung mga korap dyan sa ating bansa. Sa mga nandyan sa posisyon. Ang dami nagsasabi, yung sa war on drug ni Tatay Digong, ano daw, masama daw si Tatay Digong kasi pinagpapatay daw yung mga mga pusher, mga maliliit daw. Tama lang mga idol, sa totoo lang. Sinabi nga ni Tatay Digong, huwag niyong gawing dahilan. Nagagawa kayong pagbenta ng mga droga dahil sa kahirapan. Bakit? Kapag nahuli ba kayo, hindi maghihirap yung iiwanan niyo sa labas? Maghihirap pa rin yan. Nakakasama lang ng loob mga idol. Ang ganda na sana ng ating bansa. At isa pa ang nagustuhan ko sa Duterte, kay Tatay Digong. Passport, ginawa niya ng 10 taon. Tapos yung laglag bala sa maleta, dyan sa airport, di ba? Sinong Tatay Digong. Kaya, sa mga kapwa ko OFW, wag na kayong magtaka. Kung sa darating na mga araw, darating na mga buwan, magkaroon ulit ng ganong issue, yung laglag bala sa maleta, dyan sa airport natin, wag na kayong magtaka. Dahil nga yung corruption ngayon, bumalik. Yung mga adik dyan sa Pilipinas, bumalik. Di ba? Ganon yung pamamalakad ng ating Pangulo ngayon. Ibinalik nila lahat. Di ba? Sa bagay, pag nandiyan naman talaga yung mga malaki din yung kita siguro nila. Ewan ko lang Pero sa tingin ko ganon. Lalo na sa pagiging korap, malaki talaga ang kita. Flood control. Sinasabing flood control sa Bicol. 9.4 binigay sa Bicol para sa flood control. Saan? May flood control daw na project. Nasaan yung flood control na project na yan? Lagpas tao yung baha sa Bicol region. Saan napunta yan? Alamang, nasa magandang kalagayan na yan. 9.4 para sa flood control. Ito pa, nagpresko ng ating Pangulo about sa Bagyong Christine. Ganyan ba ang Pangulo? Kakamot sa ulo at sasabihin lang, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Baha na. Anong gagawin natin? Lubog na yung mga tao. Anong gagawin natin? Ang dami ng tubig. Sana all ganun ang presidente. Tapos, babanatan nyo ng babanatan si Inday Sara. Na kung saan si Inday Sara ang tumulong sa inyo para lang kayo mailuklok dyan ulit at makabalik kayo sa posisyon na yan, mga Marcos. Tama yung sabi ni Inday Sara, budol. Scam. Na-scam ka, Inday Sara, at hindi lang ikaw. Ang buong sambayan ng Pilipino, na-scam talaga. Yun lang po ang masasabi ko bilang isang OFW dito sa UAE. Na-scam tayong lahat.
Maraming salamat po mga idol.